May mga bayani sa Biblia na maingay ang kwento. May mga lider na halata ang tapang. May mga apostol na parang hindi natitinag. Pero may isang pangalan na hindi sumisigaw, hindi palaban, hindi dramatic, pero malalim ang epekto. Ang pangalan niya, Timothy. At kung iisipin mo, siya ang pinaka-relatable sa marami sa atin. Hindi siya perpekto, hindi siya matapang sa umpisa, hindi siya confident, pero ginamit siya ng Diyos. Hindi dahil sa lakas niya, kundi dahil sa katapatan niya. Sa isang tahimik na lugar na tinatawag na Listra, may isang batang lumaki sa kakaibang pamilya. Ang kanyang ina ay si Eunice, ang kanyang lola si Luis. Hindi sila sikat, hindi sila apostol, pero may isang bagay silang itinanim sa puso ng bata. Walang iba kundi ang pananampalataya. Habang ang mundo ay maingay, ang bahay ni Timothy ay puno ng salita ng Diyos. Habang ang iba ay abala sa buhay, ang dalawang babae ay tahimik na nagtuturo, at doon nagsimula ang kwento. Dumating si Pablo sa Listra. Hindi siya dumating bilang celebrity, dumating siya bilang sugatan. Binato, iniwan, halos patay, at sa gitna ng dugong iyon, may isang batang nakatingin, si Timothy. Hindi siya tumingin sa sakit, tumitig siya sa katapangan. Hindi siya tumingin sa paghihirap, tumitig siya sa pananampalataya. At marahil sa sandaling iyon, may bumulong sa puso niya, gusto kong maging ganito. Pagbalik ni Pablo, may napansin siya, may isang binatang may magandang reputasyon, tahimik, tapat, may puso. At sinabi ni Pablo, sumama ka sa akin. Isang imbitasyon, hindi sa komportableng buhay, kundi sa misyon. At alam ni Timothy na hindi ito magiging madali, kaya iniwan niya ang kanyang tahanan, iniwan ang kanyang comfort zone, at sumunod kay Pablo. Habang naglalakbay sila, napansin ni Pablo ang isang bagay. Si Timothy, mahiyain, hindi assertive, hindi dominant, hindi natural na leader. At sa mundo na pinapaboran ang malakas ang boses, si Timothy ay tahimik. Pero hindi siya tinanggihan ni Pablo, hindi siya pinalitan. Sa halip, tinuruan siya. Isinulat ni Pablo ang isang liham, hindi para sa simbahan, hindi para sa grupo, kundi para sa isang tao, para kay Timoteo. At sinabi niya, huwag mong hayaang hamakin ka dahil sa iyong kabataan. Maging halimbawa ka sa pananalita, sa pag-uugali, at sa pag-ibig, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Hindi naging madali ang buhay ni Timothy. Kasama siya sa pag-uusig, paglalakbay, at pagkabilanggo. Nakita niya si Pablo na nakakadena, narinig niya ang banta ng kamatayan, naramdaman niya ang pressure ng ministry, at marahil may mga gabi na gusto niya nang bumalik, gusto niya nang umatras, pero nanatili siya. Dumating ang punto na iniwan ni Pablo si Timoteo sa Ephesus, hindi bilang assistant, kundi bilang leader. Isang binatang in charge sa simbahan, mga matatanda ang miyembro, mga maling aral, mga komplikadong sitwasyon, at si Timoteo kailangang tumayo, hindi sa sariling lakas, kundi sa lakas ng Diyos. Sa huling araw ni Pablo mula sa kulungan, sumulat siyang muli at sinabi niya, Timothy, gawin mo ang gawain ng isang ibanghilista. Tapusin mo ang iyong ministeryo. Hindi niya sinabing maging sikat ka, hindi niya sinabing maging successful ka. Ang sinabi niya, tapusin mo. Sa panahon natin ngayon, maraming Timothy, tahimik, mahiyain, hindi confident. Pakiramdam nila, kulang sila. Nakikita nila ang ibang mas magaling magsalita, mas malakas ang dating, mas confident. At iniisip nila, hindi sila ganon. Hindi ako leader, hindi ako magagamit. Pero, ang kwento ni Timothy ay sumisigaw. Hindi hinahanap ng Diyos ang pinakamatapang, hinahanap niya ang pinakatapat. Kaya, kung ikaw ay tahimik, pwede kang gamitin ng Diyos. Kung ikaw ay may takot, pwede kang gamitin ng Diyos. Kung pakiramdam mo ay kulang ka, pwede kang gamitin ng Diyos. Dahil ang lakas mo ay hindi nanggagaling sa sarili mo, kundi magmumula ito sa Espiritu ng Diyos sa'yo. At balang araw, hindi mahalaga kung gaano kakaingay. Ang mahalaga ay kung masasabi mong tinapos ko ang pinapagawa sa akin ng Diyos.